Part 26. Hindi na malaya ni Annie na gumalaw na pala ang kanyang mga kamay at yamakap kay Lucas at hindi lang basta yumakbo dahil bigla na lamang itong gumalaw upang tanggalin ang pagkakatali ng suot nitong roba. Ilang sandali pa nga ay tumigil si Lucas sa paghalik sa kanya at pagkatapos ay isinandal nito ang noo sa kanyang noo at tumitig sa kanya na may kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mga labi. Annie, mukhang hindi ka na makapaghintay. Kahit ang damit ko ay unti-unti mo nang tinatanggal. Tukso nito sa kanya. Nang marinig ito ni Annie, hindi niya naiwasan na manginig ang buo niyang katawan, dahil nga halos hindi na niya nakayang mapigilan ang kanyang sarili. Ilang sandali pa nga ay narinig na niyang tinatanggal na nito ang butones ng pantulog niya kaya mabilis na yumuko si Annie upang tingnan ito. Sa pagkakataong iyon ay doon niya nakita na ang suot ngang roba ni Lucas ay wala na talagang tali at tumambad na sa kanyang paningin ang dibdib nito at tiyan na mayroong abs. Nang makita niya ito ay mabilis na namula ang pisngi ni Annie. Bagamat hindi sila gaanong nagkakasama dahil palagi nga ito sa trabaho ay alam nito kung gaano siya kamahiyain. Mabilis niyang inilayo ang kamay niya rito at tila ba napapaso at mabilis na nagpaliwanag si Annie. Huwag mong ibintang sa akin yan, hindi ako ang nagtanggal niyan. Baka hindi sinasadyang lumuwag ang suot mong roba, halos nauutol pang sabi niya rito dahil halos maging siya sa sarili niya ay hindi siya halos makapaniwala. Hindi naman kita pinagkakasalanan eh. Isa pa ay gustong-gusto ko nga na halos mawalan na ako ng suot. Namamaos na bulong nito sa kaniyan habang nakatitig sa kanyang mga mata na namumungay na ng mga oras na iyon. Ano bang sinasabi mo? Hindi pa man natatapos ni Annie ang kanyang sinasabi nang bigla na lamang takpan muli ni Lucas ang kanyang bibig gamit ang mga labi nito. Sa pagkakataong iyon nang maglapat ang mga labi nila ay bigla na namang gumalaw ang mga kamay niya ng kusa at yamakap kay Lucas pagkatapos ay buong pusong sinagot ang bawat paggalaw ng mga labi nito. Sa mga oras na iyon ay gusto na lamang niyang lumunin ng lupa ng mga oras na iyon dahil kanina ay nagdadahilan pa siya pero sa pagkakataong iyon ay halata namang gustong-gusto niya ang ginagawa nito sa kanya. Isa pa ay hindi niya rin naman masisisi ang sarili niya dahil ang mga halik nito ay napakabanayad kahit na hindi ito nagsasalita. Idagdag pa na punong-puno ito ng pag-iingat at mukhang iniisip talaga nito ang damdamin niya. Sa pagkakataong iyon ay kailangan niyang aminin sa sarili niya na nadala talaga siya sa mga halik nito na sobrang punong-puno ng pag-iingat. At kahit na galit siya rito nitong mga nakaraang mga araw ay hindi pa rin iyon magiging dahilan para tuluyan niyang makalimutan ang damdamin niya para rito. Ibig sabihin lamang ay sa kabila ng lahat ng galit niya rito ay nanatili pa rin sa kanyang puso ang pagmamahal niya. Mahal pa rin niya ito sa kabila ng mga sakit na ipinaramdam nito sa kanya. 10 taon ba naman niya itong minahal? Hindi naman ganun kadali na makalimutan niya ang pag-ibig niya para rito ng ganun-ganun lang. Isa pa ay halos kalahati na ng kabataan niya ay ito na ang nasa puso at isip niya kaya paano nga niya ito makakalimutan. Sa totoo lang ay maraming beses na niyang pinag-isipan na kung iinom ba siya at magpapakalasing ay tuluyan na niya itong makakalimutan, ngunit nasisiguro niya na pagkatapos lamang niya mausawan ay muli na naman niya itong maaalala lalo pa at napakalambot lang naman ng puso niya. Kahit na nasa ganoon na silang sitwasyon ay nagawa pa rin na kontrolin ni Annie ang isip niya sa kabila ng nag-aapoy na pakiramdam niya. Ang mga kamay ni Lucas ay nag-umpisang maglakabay sa katawan niya at doon na siya nagkaroon ng lakas ng loob na itulak palayo sa kanya si Lucas. Napatigil ito at naguguluhang napatingin sa kanya habang namumungay ang mga mata at pulang-pula ang mukha. Agad siyang napailing rito. Tumitig siya sa mga mata nito at pagkatapos ay napalunok. Naisip mo ba kung ano ang nagtulak sa'yo para gawin ito ngayon? Ano ba talaga ang dahilan? Dahil ba gusto mo ako o dahil lang sa init ng katawan? Tanong niya rito nang wala sa oras. Alam niya na hindi iyon ang tamang oras para magtanong pero gusto niya na marinig mula sa bibig nito kung ano ang isasagot nito. Kailangan ko pa bang sagutin yan ngayon? Mahinang tanong ni Lucas sa kanya. Tumango naman kaagad si Annie. Napakahalaga ng magiging sagot mo para sa akin kaya dapat lang nasagutin mo ako. Sabi niya rito habang nakatitig pa rin sa mga mata nito. Pero para sa akin ay pareho lang naman, sagot naman nito sa kanya at dahil sa sagot nito ay unti-unting nagdilim ang mga mata ni Annie. Sa totoo lang ay napakadali lang naman ang tanong niya pero bakit pareho pa ang isinagot niya? Marahil ay baka alam nitong magagalit siya kapag ang sinagot nito ay dahil sa init ng katawan kaya mas pinili na lamang nitong manatili sa gitna.
Una pa lang ay alam niya naman na talaga ang sagot rito pero hindi niya pa rin maiwasang magtanong. Alam niya na hanggang sa mga oras na iyon ay wala pa ring ibang laman ang puso nito kundi tanging si Trisha lamang at siya ay isang parausan lamang. Salamat sa pagsagot mo, malamig na sabi niya rito. Nang muling gumalaw ang mga kamay ni Lucas ay hindi na nanlaban pa si Annie. Nanatili lamang siyang nakatitig sa kisame. Kung kanina ay punong-puno ng init ang paligid niya, ngayon ay wala na siyang maramdamang init pa. Minsanang namatay ang init mula sa kaloob-looban niya. Kasing lamig ng paligid ang puso niya ng mga oras na iyon. Samantala, sa mga sandaling iyon ay naisip ni Annie na palagi na lamang siyang napapahiya kapag nagtatanong siya rito tungkol sa nararamdaman nito para sa kanya. Hinayaan na lamang niya itong gawin ang gusto nito sa katawan niya. Tutal naman ay ang katawan lang naman niya ang gusto nito. Nang tingnan ni Lucas ang mga mata ni Annie ay napakalamig na wala man lang mababakas na kahit na anumang emosyon hindi katulad kanina kaya habang nakatitig rito ay hindi niya maiwasang maramdaman na tila ba may nagbuhos sa kanya ng isang balde ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa na dahilan kung bakit nagising ang buong sistema niya. Kumurap siya dahil baka nagkakamali lamang siya nang nakikita ngunit nang muli niyang itaas ang kanyang ulo upang tingnan ito ganun pa rin ang mga mata nito. Wala pa rin kahit na anong emosyon ang mababakas rito at hindi niya tuloy maiwasan na hindi mag-isip ng kung ano-ano. Isa pa ay bigla na lang din nanlamig ang tingin niya rito dahil sa mukhang kawalan ng interes nito sa kanya at sa gagawin sana nila. Ayaw mo ba? Malamig siyang tumingin kay Annie at nagtanong. Oo, maikli at matatag na sagot nito sa kanya. Dahil sa sagot nito ay mas lalo pang lumamig ang mga titig niya. Halos mapakuyom ang kanyang mga kamay. Napakagaling nito. Pinainit siya nito ng ganoon pagkatapos noong init na ang pakiramdam niya ay bigla-bigla na lang itong manlalamig sa kanya. Habang magkasalubong ang kanilang mga mata ay walang nagsasalita at napakatahimik sa loob ng silid. Walang ibang maririnig kundi ang tunog lamang ng hangin at ulan sa labas ng bintana. Pagkatapos ng mahabang sandali na pananahimik ay napataas ang isang sulok ng kanyang mga labi at ngumiti ng halos maglabas ng apoy ang kanyang mga mata. Sige, hindi naman ako ang klase ng isang tao na namimilit kapag ayaw dahil hindi ko iyon ugali. Isa pa ay hindi naman iyon magiging masaya kung pilit hindi ba? Malamig na tanong niya kay Annie. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay galit na tumayo siya mula sa ibabaw nito at pagkatapos ay dali-daling naglakad patungo sa pinto nang hindi man lang nililangon ito. Napapikit si Annie nang marinig niya ang pagsara ng pinto. Lumabas ito ng silid na hindi man lang nagsasalita, alam niya na nagalit ito sa kanya. Nang umalis ito ay mas tumahimik pa ang kwarto lalo. Niyakap ni Annie ang kanyang sarili at pagkatapos ay ibinalot ang sarili sa kumot. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at pilit na sinabihan ang kanyang sarili na huwag na siyang mag-isip pa ng kung ano-ano. Pinilit niya rin ang sarili niya na matulog na para makapagpahinga siya, hindi lang ang katawan niya kundi maging ang puso niya. Samantala nang lumabas naman si Lucas ng silid ay dumiretso siyang bumaba sa hagdan ay doon niya napansin na nakasuot lamang pala siya ng isang roba at wala siyang suot na tsinelas o sapatos man lang. Noong mga nakaraang araw na nagalit siya kay Annie ay naging okay naman sila, pero ngayon ay hindi niya talaga maintindihan si Annie. Dahil nga sa wala siyang suot na maayos ay muli siyang pumasok sa silid upang magbihis ng mas maayos at para na rin magsuot ng tsinelas nang hindi man lang tinatapunan si Annie ng tingin dahil sa sobrang inis niya rito. Pagkatapos nga niyang magbihis ay kaagad niyang dinampot ang kaha ng sigarilyo sa ibabaw ng mesa sa silid at dirdiretsong lumabas. Nagpunta siya sa may sala at dali-daling nagsindi ng isa pagkatapos ay naupo. Hindi niya namalayan na nakatulala pala siya at ang sigarilyo na sinindihan niya ay halos maupod na at nang hihithit na sana siya ay bigla na lamang bumagsak ang abo nito sa kanyang dibdib kung saan ito ang naging dahilan kung bakit siya napatayo nang wala sa oras at galit na pinatay ang sigarilyo niya. Pati paninigarilyo ng mga oras na iyon ay hindi niya magawa ng maayos, para bang wala siya sa mood. Nang mapatay niya ang sigarilyo at tumayo siya at lumapit sa bintana kung saan ay nakita niya ang kumikislap na kidlat sa kalangitan. Idagdag pa na halos hindi na rin tumigil ang malakas na ulan at patuloy pa rin sa pagbagsak. Nang biglang maisip ni Lucas na noon pa man ay takot na si Annie sa kulog at kidlat ay bigla na lamang lamambot muli ang kanyang puso sa kabila ng galit na nararamdaman niya para rito ng mga oras na iyon.
Bigla tuloy niyang naisip na dapat ay hindi na lamang pala siya umalis at lumabas ng silid dahil tiyak na matatakot na naman ito at hindi makatulog ng maayos. Naalala niya pa bigla na nahihirapan talaga itong makatulog sa gabi dahil nanginginig ito sa takot. Nang mga oras na iyon ay bigla tuloy siyang nagsisi na iniwan niya itong mag-isa sa silid. Hindi siya dapat nagmarcha palabas ng pinto at iniwan itong mag-isa. Pero sa kabila ng lahat ay naisip niya na lalaki siya at kahit anong mangyari ay may pride siya. Kung babalik siya doon upang samahan ito, hindi ba masasaling ang ego niya kapag nangyari iyon? Kailangan ay si Annie mismo ang bumaba at hanapin siya para pilitin siyang tumabi rito at nang may kasama siya sa silid. Hindi siya dapat sumuko ng basta-basta na upo siya sa sofa at tahimik na naghintay ngunit ilang minuto na ang dumaan ngunit wala kahit na anino man lang ni Annie ang bumaba para hanapin siya. Hindi kaya nakatulog na ito. Dahil hindi siya mapakali ay tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at dahan-daang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay at dumiretso siya sa silid. Agad niyang pinakiramdaman si Annie at maiging tiningnan mula sa pinto. Nang makita niyang walang kahit kaunting bakas ng paggalaw ay agad na lumamig ang kalahati ng puso ni Lucas. Akala pa naman niya ay hindi ito makakatulog nang wala itong katabi dahil nga napakalakas ng kulog pero akala lang pala niya. Isang malungkot na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Lucas at tahimik na umalis mula sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi na siya kailangan nito at hindi na niya kailangang tabihan pait dahil mukhang mahimbing na ang tulog nito. Agad na pumasok si Lucas sa kabilang sildi upang magbihis ng kanyang damit at pagkatapos ay dumiretso siya sa garahe at dali-daling sumakay ng kotse. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan ay pinatakbo niya ang kanyang kotse sa mad-ulash na kalsada at kasabay nito ay nagdial siya sa kanyang cellphone. Hindi naman nagtagal ay kaagad na sinagot ng nasa kabilang linya ang tawag niya. "Gising ka pa ba? Tara, labas tayo," agad na sabi niya rito nang hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Samantala sa kabilang banda ay napatingin naman si Tristan nang wala sa oras sa kanyang cellphone upang tingnan kung anong oras na at hindi niya naiwasan ang mapakagat sa kanyang mga labi dahil sa inis niya rito. "Lucas, alam mo ba kung anong oras na? 2:00 na ng madaling araw at ikaw na nga lang ang sumagot ng tanong mo." Inis pa rin na sambit niya rito at pagkatapos ay napakamot pa sa kanya ulo. Sino ba naman ang hindi maiinis kung naalimpungatan ka mula sa iyong pagtulog, hindi ba? Kahit sino naman siguro, di ba magdamag ka naman talagang gising sa gabi? Narinig niyang tanong nito sa kanya at pagkatapos niya lang na marinig ang sinabi nito ay muli na namang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari sa mga nakaraan. Isang umaga, mataas na ang sikat ng araw at maliwanag na sa buong silid ay dumating si Olivia sa bahay niya. Dahil nga sa sobrang puyat niya ay hindi niya narinig ang ilang beses na pagtawag sa kanya nito kahit na sumigaw pa ito ng pagkalakas-lakas dahil nga sa sarap ng tulog niya. Dahil nga rito ay bigla na lamang itong umalis mula sa bahay niya nang hindi nagpapaalam at halos isang buong buwan itong hindi nakipagkita sa kanya. Dahil nga sa sobrang busy nito sa career nito ay pagkatapos lang ulit sila ng isang buwan bago nagkita at sa sandaling nagkita sila ay talaga namang handa na niyang aminin na nagkamali siya dahil nga sa hindi niya ito narinig. Ngunit para patawarin siya nito ay binigyan siya nito ng kondisyon na mula sa araw na iyon ay hindi na siya magpupuyat pa at kapag nahuli siya nitong nagpupuyat ay hindi na naman siya nito kakausapin. Dahil sa takot niya na hindi na siya nito pansinin ay sinunod niya ito at binago niya ang schedule ng pagbubukas ng bar niya. At simula noon ay hindi na nga siya nagpupuyat maliban na lamang syempre kapag kinakailangan talaga sa mga hindi inaasahang pagkakataon, katulad ngayon. Dati yun, ngayon nagbago na ako, mabilis niyang sagot rito. "Tumigil ka nga dyan. Parang hindi tuloy ikaw yan. Lumabas ka dyan sa lungga mo at let's drink." Diretsyong sabi ni Lucas sa kanya. Walang nagawa si Tristan kundi ang mapabuntong hininga na lamang lalo pa at base sa boses nito ay mukhang masama ang mood nito kaya tumayo na siya mula sa kanyang kinahihigaan at pagkatapos ay dali-daling nagpalit ng kanyang damit at lumabas ng kanyang silid. Makalipas lamang ang 10 minuto ay nakarating na si Lucas sa bar, hindi na niya inantay pa si Tristan na dumating. Kaagad siyang umorder ng ilang bote ng white wine. Nang eksaktong pumasok si Tristan sa loob ng pinto ng bar ay agad niyang nakita ang mga inorder na alak ni Lucas. "Tinawagan mo ako ng 10 oras ng gabi para lang maglasing ng ganito. Tingnan mo nga, mukha ka namang masyadong broken nito." Napapailing na sabi niya rito.
Paglapit ni Tristan rito ay dali-dali siyang kumuha ng isang baso sa mesa at nagsali ng alak mula doon at pagkatapos ay dali-daling yuninom. Umupo siya sa tabi ni Lucas habang hawak-hawak niya ang baso at nilingan ito. Hindi ka ba pinansin ni Trisha kaya kaganyan? Hindi napigilan ni Tristan na itanong rito. Wala itong kinalaman sa kanya. Mabilis na sagot naman nito sa kanya. Dahil sa kanyang narinig ay biglang nagka-interes si Tristan. Muli siyang nagsali ng alak sa kanyang baso at tumitig. Kung walang kinalaman ito kay Trisha, edi ibig sabihin ay si Annie ang dahilan. Tanong niya rito. Hindi siya pinansin ni Lucas at nanatili lamang na umiinom hanggang sa mga oras na iyon. Nakita niya na napahigpit ang hawak nito sa baso. Ewan ko ba pero ang mga babae talaga ay pabago-bago ang ugali, minsan napakabait at napakaamo nila pero sa susunod na sandali ay magiging isa na siyang nakakatakot na tigre at walang kaawa-awa. Sabi nito sa kanya, sabihin mo nga, paano kaya nagiging mabilis magbago ang kanilang mood? Dagdag pa nitong tanong sa kanya. Napaisip si Tristan na si Annie nga ang tinutukoy nito. Walang iba kundi ang asawa nito. Paano nito masasabi na asawa niya pa rin ito? Bakit nasa puso ba kaya nito si Annie? Hindi naman siguro palagi, baka sadyang may ginawa ka lang na mali sa kanila. Mabilis na sagot ni Tristan sa kanya. Nagtaas naman ng kilay si Lucas nang marinig niya ang sagot ni Tristan sa kanya. Nagpatuloy si Tristan nang hindi siya nagsalita. Alam mo kasi, may mga babae na kayang magtiis ng sobra-sobra. Kaya lang, sino ba namang babae ang matutuwa kung mayroon ka ng asawa pero nakikipagkita ka pa sa iba? Sabi nito sa kanya, paano mo naman nasabi na ganun? Bakit alam mo ba? Tanong naman niya rito. Alam mo kasi, nasa dalawang bagay lang ang maaaring maging dahilan kung bakit. Ang una ay ayaw kanyang mawala sa kanya dahil sa mahal kanya pagkatapos ay pwede rin naman na wala siyang pakialam sa iyo kasi sobrang nakikita niya na nagmamahal ka ng iba. Sa tingin mo, ano kaya si Annie sa dalawang iyon? Sabi nito sa kanya. Nang matapos magsalita si Tristan ay biglang napaisip ng mamalim si Lucas. Ano nga kaya? Sa totoo lang ay wala naman siyang inaasahan na kahit ano mula kay Annie. Kahit na lumapit ito sa kanya para kasuhan siya at awayin siya dahil sa mga ginagawa niya ay mas gugustuhin niya pa nga iyon kung sasakali sana pero napakakalmado niya na parang walang nangyayari at hindi siya naaapektuhan. Tinignan siya ni Tristan at pagkatapos ay napabuntong hininga. Sa totoo lang ay ayaw kong sisihin mo ako dahil hindi kita pinaalalahanan kaya ngayon ko nasasabihin sa'yo. Hindi bagay sa'yo si Trisha sa totoo lang at mas bagay talaga sa'yo si Annie. Tuloy-tuloy na sabi nito sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ayaw ko sanang makialam kasi buhay mo naman yan baka magalit ka pa sa akin. Alam mo ayaw ko sana itong ikwento sa iyo pero mas mainam ng alam mo, noong nakaraan na umulan ng malakas alam mo ba? Umiiyak si Annie na dumating sa kondo ni Olivia at nang dumating siya doon ay basang-basa siya. Grabe, kung nakita mo lang yung itsura niya ng mga oras na iyon mukha siyang takot at sobrang namumutla, sabi nito at pagkatapos ay may pailing-iling pa, bakas din ang lungkot noon sa mga mata niya, dagdag pa nitong sabi sa kanya. Noong nakaraan na umulan ng malakas, biglang napatanong si Lucas sa isip niya at pilit na inaalala kung kailan iyon. Hindi nagtagal ay naalala niya na rin sa wakas. Iyon ang araw na tinawagan si Trisha dahil naroon ito sa ospital at dali-dali niya itong pinuntahan 10 oras ng gabi. Lagi niyang iniisip na umalis siya pero hindi alam ni Annie. Bago kasi siya umalis ay pinapakiramdaman niya muna ito kung tulog na ba ito at lagi sa isip niya na meron namang paraan para hindi nito mapansin na hindi siya umalis sa gabi basta't bumalik siya sa madaling araw at humiga ulit sa tabi nito at pagkatapos nun ay maaari na siyang kumilos na para bang walang nangyari. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mga ginawa niyang pagtakas rito ay alam ni Annie. Alam nito ang lahat ng iyon pero hindi nito sinabi sa kanya. O baka sa mga gabing iyon ay hindi talaga ito nakatulog kaya alam na inito kaagad na umalis siya sa tabi nito. Kaya kinabukasan ay napakatahimik at napakalungkot itong nakatingin sa kanya. Sinaktan niya pala ito ng paulit-ulit. Ibig sabihin ay lahat ng pakikipagtalo niya rito ay siya ang mali at hindi ito. Kasalanan niya. Kasalan niya kung bakit ganun si Annie sa kanya. Kung hindi ito sinabi ni Tristan ay baka hindi niya pa rin alam kung gaano niya ito sinaktan noong una pa lang.
Alam niya na ang mga ginawa niya kay Annie ay para na rin niyang sinaksak ito sa dibdib nito gamit ang kutsilyo at iniisip pa lamang niya ito ay talagang masakit na. Niyang sinaksak ito sa dibdib nito gamit ang kutsilyo at iniisip pa lamang niya ito ay talagang masakit na. Nang mga oras na iyon ay hindi na siya makapaghintay pa na bumalik sa piling ni Annie at mahigpit niyang yakapin ito at sinisiguro niya na kahit anong sabihin nito, kahit na itaboy pa siya nito ay hinding-hindi siya bibitaw mula sa pagkakayakap niya rito. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at inihanda na ang kanyang sarili na umalis na doon nang nilingan niya si Tristan upang magpasalamat sana rito sa mga sinabi nito sa kanya nang bigla na lamang siya mapatingin sa suot na coat ni Tristan at halos hindi na niya maialis ang tingin rito dahil pamilyar na pamilyar sa kanya ang coat na iyon. Kumunot ang noo niya at nalilitong nagtanong rito, saan galing ang suot mong coat? Maganda at bagay na bagay ko hindi ba? Sagot naman sa kanya ni Tristan na may kaunting pagmamalaki at may ngiti sa mga labi at pagkatapos ay muling nagsalita. Ibinigay ito sa akin ni Olivia pero si Annie ang bumili nito, sagot nito sa kanya. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Lucas rito. Sa totoo lang ay handa nang tumalikod ng mga oras na iyon si Lucas ngunit dahil sa kanyang narinig na sinabi nito sa kanya ay hindi siya makapaniwalang tumingin kay Tristan. Kunot na kunot din ang noo niya ng mga oras na iyon. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng coat na suot mo? Muling tanong niya rito. Ibinigay ng asawa mo kay Olivia at pagkatapos si Olivia naman ay ibinigay sa akin. May problema ba? Tanong ni Tristan sa kanya na nakataas pa ang kilay sa kanya. Wala naman, mabilis na sagot niya rito at pagkatapos niya lamang sabihin iyon ay kaagad na siyang umalis doon. Habang lulan siya ng sasakyan ay napakabilis ng pagmamaneho niya ng kanyang sasakyan at sa gitna ng ulan ay tila lumilipad ang kotse. Pagdating niya sa bahay ay marahang itinulak ni Lucas ang pinto para buksan at dali-dali siyang umakyat para pumunta sa kwarto at pagkapasok niya doon ay tanging ang lampshade na nasa tabi ng kama ang naiwang nakasinding ilaw sa buong silid na halos napakahina lang din naman ang liwanag at napakalamlam. Agad niyang nakita si Annie na tulog sa kama. Ang French double bed ay malapad at malaki ngunit napakaliit lamang ng sinakop nitong espasyo sa kama dahil na nga rin napakapayat nito. Agad siyang lumapit rito at doon niya nalaman na yakap-yakap pala nito ang sarili at nakabaluktan sa kama na animoy isang maliit na bola ang katawan. Habang nakatitig siya rito ay tila ba kinurot ang kanyang puso. Bigla rin siyang nena sa kanyang sarili ng mga oras na iyon. Bigla niyang naisip na kahit ano pa sana ang nangyari ay hindi niya dapat ito iniwan sa silid ng mag-isa dahil alam niya na ang kulog at ulan na pinaka-kinatatakutan nito. Agad na nagpalit si Lucas ng kanyang damit at nahiga ng maingat sa tabi ni Annie at pagkatapos ay niyakap ito. Siguro ay masyado itong natakot kaya nang hawakan niya ito ay agad siya nitong niyakap ng mahigpit at hindi ito nanlaban sa kanya at hinayaan siya nitong yamakap at kinulong sa kanyang mga bisig. Nang imulat naman ni Annie ang kanyang mga mata ay agad niyang nakita si Lucas. Hindi niya tuloy maiwasan na ang kanyang buong pagkatao ay nabigla. Paano itong napunta sa tabi niya? Kailan ito bumalik doon? Hindi niya man lang namalayan na tumabi na pala ito sa kanya. Naalala niya na nung umalis ito ay nagdabog pa ito na isinara ang pinto. Kaya ang akala niya talaga ay umalis ito at hindi niya inaasahan na gigising siyang nasa tabi niya ito. Masasabi niya na napakalaking pagbabago nito para sa kanya. Bagamat sunod-sunod ang tanong sa kanyang isipan ay hindi ginaisang ni Annie si Lucas. Nang mapagtanto niya na nakayakap siya rito ay dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa baywang nito. Napakagatlabi siya at pagkatapos ay dahan-daang bumangon sa kama. Nakatalikod na siya rito at akmang tatayo na sana nang bigla na lamang may mga kamay na pumulupot sa baywang niya. Sa susunod na sandali ay mahigpit ng yakap ni Lucas ang baywang niya. Agad na nanlaki ang mga mata niya dahil ang akala niya ay tulog pa rin itong ngunit nagkakamali pala siya. Bakit ka ba nagising ng maaga? Nakatulog ka ba ng maayos? Namamaos ang tinig na tanong nito sa kanya at mukhang kagigising lang talaga nito. Masasabi niya na napakasarap pakinggan ang tinig nito sa umaga. Hindi niya napigilan ang sariling mapapikit at mabilis na tumibok ang kanyang puso at pagkatapos ay halos natatarantang sumagot rito. Na nakatulog na naman ako ng maayos, halos nauutol na sagot niya rito. Gising na ako kaya bumangon na ako. Kung naistorbo kita sa pagtulog mo ay pasensya ka na.
Pwede ka nang matulog ulit, sabi niya rito at pagkatapos ay muling pinilit na tumayo upang makaalis na sana siya doon ng tuluyan. Kaya lang, hinayla siyang muli ni Lucas sa kama na ang kanyang mga kamay ay nakapulupot pa rin sa kanyang baywang. Pwede bang dito ka muna sa tabi ko? Hindi ako makatulog nang wala ka sa tabi ko. Sabi nito sa kanya na namamaos pa rin ang tinig. Nang marinig ito ni Annie ay bigla na lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa totoo lang ay ito ang madalas niyang sabihin rito dati sa tuwing aalis ito sa kanyang tabi. Ngunti ngayon ay hindi niya akalain na sasabihin naman ito sa kanya ang mga salitang iyon ngayon, pero naisip niya, bakit? Para saan? Para ba paglaruan siya at ang damdamin niya? Lucas, ano bang klaseng kalandian ito? Napakaaga, sabi niya sa himig na pabiro. Baka kasi magalit ito sa kanya. Ano naman? Mahinang sabi nito na halos ikapanlaki ng mga mata niya. Hindi niya akalain na wala lang itong reaksyon sa sinabi niya at sumang-ayon lang ito basta. Idagdag pa na napakalalim na tono nito at kasing sexy ng dati ang boses nito. For the sake of gentleness, hindi naman masama na maglandi pa minsan-minsan, hindi ba? Dagdag pa nitong sabi sa kanya at pagkatapos ay muli na naman itong pumikit ng mariin at nagkunwari pang natutulog habang nakayakap pa rin sa baywang niya hanggang sa mga oras na iyon. Sa hindi malaman na dahilan ay naisip ni Annie na napakalandi nito ng mga oras na iyon. Hindi naman ito ganito dati. Hindi kaya tuluyan na itong nahuhulog sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ay napapilig siya ng kanyang ulo at pilit na inalis ito sa kanyang isip dahil napaka-imposible naman na mangyari iyon. Isa iyong malaking kalokohan pag nagkataon. Nag-iisang tao lang ang gusto nito at walang iba kundi si Trisha lamang. Si Lucas magugustuhan siya. No way. Para siyang umasa ng isang ulan sa isang tagtuyot. Tiyak niyang nagkakamali lang siya. Siguro ay epekto na ito ng pag-iisip niya ng sobra-sobra kaya kung ano-ano na lang ang pumapasok sa utak niya. Sa huli, dahil nga ayaw siyang bitawan nito ay bumangon na rin ito sa kama at pagkatapos ay sabay silang lumabas ng silid upang pumunta sa kusina. Habang naglalakad si Annie patungo sa kusina ay agad na niyang naramdaman ang pagkalampa lalo ng kanyang sikmura. Sa totoo lang kanina nang magising siya ay naramdaman niya na iyon kaya gusto niya nang bumangon dahil gutom na gutom ang pakiramdam niya. Marahil naisip niya ay dahil iyon sa dalawang baby na nasa tiyan niya. Mabuti na lamang nang makababa sila ay eksakto namang nakaluto na ang kanilang mga kasambahay at naghahain na sa lamesa. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at nagmadaling umupo sa harap ng hapa at nagsandok pagkatapos ay agad-agad na samubo ng tila parang wala nang bukas. Nang makita naman ni Lucas ang paraan ng pagkain niya na tila ba siya nagmamadali ay kaagad siya nitong pinaalalahan. Tumigil din ito sandali sa pagkain at pinanood siya. Maghinay-hinay ka, wala namang aagaw sa'yo ng mga pagkain eh. Baka kasi mabulunan ka lalo na at napakabilis mong kumain, sabi nito sa kanya na may himig ng pag-aalala ang tinig. Tumigil naman sandali si Annie sa pagsubo at sinulyapan siya pagkatapos ay dali-daling inuya ang nasa bibig niya. Pagkatapos ay nilunok niya ito ng minsanan at sumagot. Kaya ko ang sarili ko, isa pa kung mabulunan man ako ay kasalanan ko na iyon, sagot niya rito at muli na namang nag-umpisang samubo. Napailing na lamang si Lucas sa kanya at nagpatuloy sa pagkain. Matapos kumain ng isang ilang pirasong longganisa, itlog at bangus na tapa idagdag pa ang 2 mangkok ng kanin, pagkatapos ay uminom pa siya ng isang baso ng gatas, tuluyan nang naramdaman ni Annie na ang kumikalam niyang sikmura kanina ay tuluyan nang tumahimik dahil busog na siya. Nang ailapag niya sa mesa ang baso ng gatas ay halos napahimot siya sa kanyang tiyan dahil sa kanyang kabusugan. Idagdag pa na sa isip niya ay baka masayang kumakain din ang mga sanggol sa kanyang tiyan sa ming oras na iyon ay hindi napigilan ni Annie na mapangiti samantala nang makita naman ni Lucas ang ngiti sa mga labi ni Annie ay talagang nagulat siya. Sa ilalim ng kanyang ngiti ay mababakas ang napakasayang pakiramdam nito at halos nagnining rin ang mga mata nito sa tiwa at masasabi niya na ang ngiti nito ay napakagandang tanawin sa kanyang paningin. Napakabanayad ng ngiti nito at pagkatapos ay gumalaw rin ang mga pisngi nito pagkatapos ay hindi sinasadyang mapatitig siya sa mga kulay rosas na labi ni Annie. Napalunok siya nang makita niya ang sulok ng labi nito na may naiwang kulay puting likido. Naisip niya na marahil iyon ay galing sa gatas na ininom nito. Ani tawag niya rito at ang kanyang tinig ay napakahinahon. Tumangala naman ito kaagad sa kanya na nakakunot na ang noo.
Agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang ituro ang kanyang labi para sabihin rito na may kung ano siyang naiwan sa labi nito. Mabilis naman na nakuha ni Annie ang gusto niyang ipahiwatig. Agad nitong itinaas ang kamay at pinunasan nito sulok ng bibig, ngunit marahil dahil hindi nito alam ang eksaktong lokasyon ng gatas ay basta na lamang nitong pinunasan iyon at sa halip na mapunasan nga ito ay mas kumalat lamang ito sa buong labi ni Annie. Dahil rito ay agad na tumayo si Lucas at naglakad patungo rito. Nang makarating siya sa tabi ni Annie ay bigla siyang yumuko at ang mainit niyang mga dulo ng daliri ay bigla na lamang humaplo sa mga sulok ng bibig ni Annie at dahan-daang pinunasan ito. Nang mga oras na iyon ay mabilis na tumibok ang puso ni Annie dahil sa ginawa ni Lucas. Pagkatapos ng 10 taon na pagmamahal rito ay bigla na lamang itong nagpakita at kumilos sa harap niya ng pagiging banayad at mapagmahal na kilos para sa kanya kaya hindi niya kayang pigilan ang puso niya sa abnormal na pagtibok nito ng mga oras na iyon. Hindi naiwasan ni Annie na hindi mapatitig sa mukha nito lalo na sa mga mata nito, wala naman siyang mabasang kahit na anumang emosyon sa mga mata nito. Isa pa ay pinilit niya rin ang sarili niyang maupo ng tuwid sa kanyang kinauupuan upang hindi nito makita na sobra siyang kinikilig ng mga oras na iyon. Matapos panasa ni Lucas ang gatas gamit ang kanyang mga daliri ay dumampot ito ng tissue sa mesa at pinunasan muli ang bibig niya. Habang nakayuko ito at nagpupunas ng kanyang mga labi ay nakayuko lamang ito at hindi nagsasalita. Nang matapos nitong panasan ang kanyang labi ay tumayo na si Lucas ng tuwid pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Hindi ka na bata pero, meron ka pa ring gatas sa iyong labi hanggang ngayon, sabi nito sa kanya. Ano naman, cute pa rin naman ako at maganda kahit na may gatas pa sa labi. Sadyang sabi ni Annie rito. Agad naman niyang nakitang tumanggo si Lucas nang hindi siya kinokontra. Well, totoo naman ang sabi mo. Maganda at cute ka pa rin kahit na may gatas ka pa sa labi. Nakangiting sagot nito sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay napipi talaga si Annie at hindi nagawang makapagsalita. Napaisip tuloy siya kung ano ba ang problema nito ngayon at bakit ganun ang mga kilos nito. Naguguluhan siya at nalilito rin. Hindi niya alam kung bakit, wala siyang maisip na dahilan. Pagkatapos nilang kumain ay agad nang naligo si Lucas at pagkatapos ay pumasok na ito sa kanyang opisina samantang siya ay naiwan sa bahay upang magpahinga. Dahil nga malapit na siyang pumasok sa trabaho at magsimula sa panibagong yugto ng kanya buhay at sigurado siya na magiging napakaabala ng trabaho sa ospital kapag nagsimula na siya doon, kaya gusto niyang makapagpahinga ng mabuti sa mga araw na iyon. Ilang minuto pa lang na nakakaalis si Lucas nang biglang tumunog ang doorbell. Naisip tuloy ni Annie na baka may nakalimutan itong kuhanin sa kanilang bahay kaya bumalik ito, kaya hindi na siya masyadong nag-isip pa at dali-daling dumiretso siya sa pinto upang buksan ito. Pagbukas niya ay isang hindi inaasahang bisita ang nakatayo sa tapat ng nilang pinto na ang akala niya ay si Lucas. Mali pala siya. Nang makita niya ang pagmumukha nito ay halos gusto na niya agad isara ang pinto. Gayunman, bago pa man siya makagalaw at mahawi ang pinto ay mabilis na nitong iniharang ang kamay sa pinto. Hindi ka ba masaya sa aking pagdating? Tanong nito sa kanya na may ngiti pa sa labi. Nang mga oras na iyon ay agad niya itong sinaman ng tingin. Sa dinami-dami ng taong pwedeng bumisita ay ito pa talaga. Wala akong magagawa, kung sana ay sinagot mo lang ang mga toga ko sa iyon ay tiyak na wala ako ngayon rito, sabi sa kanya ng kanyang magaling na ama. Bakit ko naman sasagutin ang tawag mo alam ko naman na kaagad kung ano ang sasabihin mo, manghihingi ka lang ulit ng pera, malamig na sabi ni Annie rito. Alam ko naman na kaagad kung ano ang sasabihin mo, manghihingi ka lang ulit ng pera. Malamig na sabi ni Annie rito. Agad namang nagpaliwanag ang kanyang ama sa kanya. Annie, pakinggan mo muna ako. Sa pagkakataong ito ay hindi ako pumunta rito para humingi ng pera sayo dahil may importante akong sasabihin sayo. Sabi nito sa kanya. Sa katunayan ay gusto niyang matawa ng mga oras na iyon. Ang kanyang ama, may gustong sabihin na importante sa kanya. Isang klaseng joke ba iyon? Sabihin niyo na dito ngayon. Tamad na tamad at malamig na sabi niya rito. Baka naman pwede na papasukin mo muna ako kasi mahaba-haba ang sasabihin ko. Sabi nito sa kanya. Ngunit sa halip na papasukin niya ito ay bigla na lamang siya sumimangot palalo at pinagkrus ang kanyang mga kamay sa dibdib. Sabihin mo na dito ngayon, walang emosyon na sabi niya rito. Ano pa ba ang gusto nito bakit kailangan pa nitong pumasok sa loob?
Ngunit hindi pa rin pumayag ang kanyang ama at pilit na iginiit nito, "Huwag kang mag-alala, hindi ako manghihiram ng pera sa'yo ngayon, kung iyon ang iniisip mo. Talagang sinadya kita rito at masasabi kong napakahirap hanapin ang bahay ninyo dahil ilang oras na rin akong naghahanap, kanina pa ako nagpapalakad-lakad sa paos at ramdam ko na ngayon natuyo na ang bibig ko dahil sa pagod at uhaw. Anak, payagan mo naman ang pumasok ang tatay mo sa loob at umupo sandali para naman kahit papano ay makapagpahinga ako, pagkatapos ay panumin mo na rin ako ng isang basong tubig," pakiusap nito sa kanya. Nang mga oras na iyon ay napabuntong hininga si Annie. Naisip niya na kahit pa bali-baliktarin niya ang mundo ay tatay niya pa rin ito, idagdag pa na napakasimple lang naman ang hinihingi nito sa kanya, ang papasukin ito sa loob at painumin ng isang basong tubig. Hindi na siya nakipagtalo pa rito at agad nang binitawan ang pinto pagkatapos ay nauna na siya pumasok sa loob ng nakasunod ito sa kanya. Umupo siya sa sofa at tumingin rito. Samantala dahil sa pagpapaunlak ni Annie na papasukin siya ay kaagad namang nagliwanag ang pagmumukha ng lalaki at masayang sumunod sa kanyang pumasok. Pagkakita nito ng marangyang imported sofa sa sala ay agad na nagliwanag ang mga mata nito at hindi na ito makapaghintay pa na tuluyang makaupo doon. Pagkatapos niyang makaupo ay kaagad siyang nagpaskil ng isang ngiti sa kanyang labi at pagkatapos ay hinaplos-haplos ang sofa na kinauupuan niya. Iba pala talaga kapag sofa ng mayaman, napakalambot at napakasarap upuan. Sabi nito sa kanya, "Kung may sasabihin ka, mas mainam pang sabihin mo na. Bibigyan lang kita ng 10 minuto para sabihin ang ipinunta mo rito," malamig na sabi ni Annie rito. Napabuntong hininga naman ito pagkatapos ay nabura ang ngiti sa labi. "Nasaan na ang tubig? Nauuhaw na ako, painumin mo muna ako," sabi nito sa kanya na ikinairap lang ni Annie at pagkatapos ay huminga ng malalim. Pinilit niyang kalmehin ang kanyang sarili ng mga oras na iyon. Dali-daling tumayo si Annie mula sa kinauupuan niya nang hindi nagsasalita at mabilis na nagtungo sa kusina upang kumuha ng isang basong tubog. Pagbalik niya sa harap nito ay kaagad niyang inilapag ang baso sa harapan nito. "Inumin mo na yan at sabihin mo na sa akin kaagad ang gusto mong sabihin. Lumalakad ang oras mo, mayroon ka na lang 9 minuto." Walang ganang sabi niya rito. Sa mga oras na iyon naman ay pakiramdam ng tatay ni Annie ay inaapi siya nito dahil sa inaasal nito sa kanya. Agad niyang dinampot ang baso sa harapan niya at mabilis na ininom ang laman nito. Nang maubos niya ng tuluyan ang laman ng baso ay dali-dali niyang kinuha sa kanyang bitbit na bag ang isang brown envelope at inilagay sa harapan ni Annie. Agad namang napatitig si Annie sa inilapag nitong brown envelope. Kahit na hindi niya pa nakikita kung ano ang laman nito sa loob ay nahulaan niya na kaagad na mga larawan iyon. Ilang sandali pa ay tiningnan niya ang kanyang ama ng malamig at pagkatapos ay nagtanong, "Ano yan?" Patay mali siya niyang tanong rito. Bahagya naman itong napangiti at pagkatapos ay napailing. "Kawawa ka naman, anak ko. Mukhang wala ka talagang alam. Yan, tingnan mo ang mga yan. May ibang kalaguyo ang asawa mo," sabi nito sa kanya. "Ano ba ang sinasabi mo?" Muling tanong niya rito kahit na alam niya na kung ano ang mga iyon. Kaya lang ay nang marinig niya ang sinabi nito sa kanya ay talaga namang nagulat siya. Paano nito nalaman ang tungkol sa bagay na iyon? Higit sa lahat ay ito kaya talaga ang sadya nito sa kanya kaya siya pinuntahan nito doon. Nakatitig ito sa kanya nang iangat niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay itinuro nito ang envelope sa harapan niya. "Nandyan ang mga patunay na totoo lahat ng sinasabi ko at hindi ko lang basta sinisiraan ang asawa mo. Tingnan mo," pag-uudyok nito sa kanya. Dahil sa sinabi nito ay agad dinampot ni Annie nag-envelope na nasa harapan niya at binuksan. Katulad nga ng tansya niya kanina ay mga larawan iyon, nang maglabas siya ng isa ay kaagad niyang nakita ang larawan ni Lucas at ni Trisha na magkasama. Ang ilan ay nasa mall sila at ang iba naman ay nasa ospital naman sila. "Ako mismo ang kumuha ng mga larawang yan," buong pagmamalaking sinabi nito sa kanya. Proud na proud pa itong sinabi iyon sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito ay agad na kumunat ang noo niya. Hindi niya inaasahan na gagawin nito ang bagay na iyon. "Ibig mong sabihin ay sinundan mo si Lucas at lihim na kinunan ng mga larawan?" Hindi makapaniwalang tanong niya rito. "Oo," mabilis na sagot nito na wala man lang kaligoy-ligoy. "Ang lakas naman ng loob niyong gawin iyon." Galit na sabi ni Annie rito.
Sa tingin niyo ba ay pwede siyang sundan ng katulad ninyo at basta-basta na lamang kukuhanan ng litrato? Nanginginig sa galit na dagdag pa niyang sabi. Maswerte ka at hindi ka niya nahuli sa ginawa mong ito dahil kapag nalaman niya ay tiyak na hindi ka niya kaaawaan. Napangisi naman ito sa kanya at pagkatapos ay tumitig sa mga mata niya. Kung ganon ay anong gagawin niya kung sakali? Ipapakulong niya ako. Baka nakaklimutan niya, Bienaniva ako, sabi nito na punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Matalim niya itong tinitigan. Kung ayaw mong makinig sa sinasabi ko edi mas mainam na subukan mo, pero isa lang ang masasabi ko. Kapag nahuli ka niya ay huwag mong asahan na ililigtas kita mula sa kanya. Sabi niya rito nang hindi man lang kumukurap. Kaya ngayon pa lang ay pinapayuhan na kita na huwag mo na siyang sundan pa at itapon mo na at sunugin ang lahat ng mga larawang ito na hawak mo. Kung ayaw mo namang gawin ay bahala ka na lang sa sarili mo. Grabe ka naman sa akin anak, mayroon ka pa bang konsensyang natitira diyang sa katawan mo? Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, pero bakit ganyan mo ako pagsalitaan? Kung may ibang kinahuhumalingan si Lucas at banggitin niya sa'yo ang paghihiwalay ay iiyak ka lang ba? Ginagawa ko nga ito para lang masave pa ang pagsasama ninyong dalawa. Sabi nito sa kanya. Pagkatapos nitong magsalita ay napangiti si Annie. Ngiting may ibig sabihin. Sa palagay mo ba ay maniniwala ako sa mga sinabi mo? Tanong niya rito na halos kulang na lamang ay matawa na. Para sa akin. Tanong niya rito na punong-puno ng panunuya. Sigurado ka ba na para sa akin talaga at hindi para sa sarili mong kapakanan? Alam ko ang kinatatakutan mo, kung sakaling ang makipaghiwalay siya sa akin ay wala ka nang mahuhututan pa ng pera para lang sa mga bisyo mo. Hindi ako ganun kat asterisk nga para mapaniwala niyo sa sinasabi niyo na para sa ikakabuti ko, pero ang totoo ay para lang sa ikabubuti ng bulsa at bisyo ninyo, malamig na sabi ni Annie rito. Umalis na kayo, bago ko pa kayo ipakaladkad na umalis rito, pagtataboy niya rito na akala mo ay nagpapalayas ng kung sino. Napakamapagmataas mo, tinatanggihan mo pa ang maliit na bagay na mabuting intensyon ko hintayin mo kung ano ang gagawin ko. Banta nito sa kanya bago ito tumayo at kinuha ang mga larawan sa mesa at nagmarcha palabas ng bahay nila. Samantala pagkatapos lumabas ng tatay ni Annie ay mas lalo pa siya nagalit nang maisip niya na baka nga makipaghiwalay si Lucas sa anak niya. Halos buong buhay niya kasi ay mahirap na siya at sa wakas ay nagkaroon siya ng mayamang manugang, kaya kung talagang maghihiwalay ang mga ito ay ano na lang ang gagawin niya sa buhay para lang makakain siya sa araw-araw. Hindi niya hihintayin na mangyari sa manugang, kaya kung talagang maghihiwalay ang mga ito ay ano na lang ang gagawin niya sa buhay para lang makakain siya sa araw-araw. Hindi niya hihintayin na mangyari sa kanya iyon at hindi siya maaaring umupo lang sa isang tabi at hayaan ito. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Habang naglalakad siya ay pinapagana niya ang kanyang isip kung ano ang gagawin niya hanggang sa wakas ay nagkaroon siya ng ideya at pagkatapos ay matamis na napangiti habang papalayo mula doon.